Nung COVID, sobrang hirap talaga namin. As in, sobrang hirap na, my God, hindi ko naasahan talaga mayak ako. Hello, Mike Tess. Hello, Mike Tess. Hi guys! Welcome back sa ating channel, and for today's video, ayan, kakatapos ng event namin, ng RT Week. So, siguro nakita nyo na sa mga ibang post ko. And eto nga pala, by the way, ang aming t-shirt. Andito ako sa room kasi nga, papalit na ako ng damit, pa-shower na ako. But then, naalala ko na, ba't hindi ako mag-react sa ginawa naming video for RT Week. So, eto guys, sama-sama tayo mag-react kasi, ang tawag ba doon, nagki-clinch? Something like that. Jency, correct me if I'm wrong. Kapag napapanood ko siya, parang 3 times ko na ito napanood mula nung natapos namin siyang i-edit. And shoutout sa mga kasama ko sa work, kay Sapban, kay Hira, kay Balu, kay Chris na talagang nag-come up sa pag-shoot ng video na ito. So without further ado, ayan, credit to the, talagang nag-finalist ito kay Sapban, and mag-start na tayo, mag-react na tayo sa RT Week 2025 na aming video. Ang motive pala ng RT Week ngayon is Your Breath, Our Mission. O diba, gusto mo yun? Mission talaga ng mga RTN. Kahit hindi nyo kami madalas nakikita, or minsan ayaw nyo kami makita, or ayaw nyo lang kami ma-feel, nasa paligid lang kami. Okay, ang dami ko pang sinabi. So, eto na. Start na tayo. Oh my God. Grabe in fairness sasabihin ko lang, nag-level up ang acting skills namin dito ng mga RT. Nag-level up talaga siya as into the highest level, as in 9.9% out of 10%. Okay, start uli natin. Hindi mo kaya, diba? Sinong photographer? Ganda ng hospital namin. So, ayan, nalaman niyo tuloy kung saan ako nagkatrabaho. Pero i-blurred ko kaya. Sige, i-blurred ko. We'll see. Ay, si ate niyo, girl. O, diba? May patakbo. Emergency. O, diba? O baka naman disclaimer i-bash nyo ako as in, ang senaryo dito ay bigla ko nakita yung pasyente na pumangit siya or nag-crash call siya. So, syempre, napatakbo na tayo doon. Wala na tayo mag-ayos or ganoon talaga. Alam mo, eto honest to goodness. Honest to goodness. Kapag may mga ganyan scenario, syempre mahigpit sa amin ng infection control. Dapat nakatali yung buhok, dapat nakagato. Pero, syempre, kapag mga emergency cases na unahin pa ba namin yun, I mean, importante yun. Pero, pag naandun na kami, talagang on the act na kami. Ngayon, pag may dumating na naka-reliever namin, or for example, sa scenario, natulog ko CPR ako, pag dumating na reliever ko, dapat sa time na pwede ako mag-ready na maglagay ng hairnet, or i-fix ko yung mask ko, or maglagay na N95. Kasi kahit guys, N95, minsan nakakalimutan namin sa sobrang gusto namin na umaksyon agad at puntahan yung pasyente, nakakalimutan namin yung sarili namin na kailangan namin magsuot ng N95, yung mas mapuprotektahan kami. So, disclaimer lang. Okay, let's proceed to the video. Diba? Pawis sa pawis? Si Doctor. Oh my God. Ay, kinikilabutan talaga ako. Behind every breath. Kinikilabutan ako kasi mas na-appreciate ko yung sarili ko as RT. Na medyo ko, naiimo ko. Parang naiiyak talaga ako. In every breath, there is a story. Naka-feel ka. Behind every breath, there is a guardian. The respiratory therapist. Ito yung last RT Week namin, 2024. And of course, shoutout nga pala sa mga doktor namin na nakasama namin dito. Kasi talaga naman guys, yung mga doktor talaga yung lagi din namin na tawag dito, ka-communicate. Kasi kailangan namin syempre magkaroon ng magandang plan for the patient, mag-update sa isa't isa. Good communication ba? Para alam mo, na-update kami sa anong ginawa na namin, anong gusto nilang ipagawa, something like that. So shoutout sa mga doktor namin na talaga naman, best actor and actresses din. Let's go.
Hi everyone. Hi, ito na ang Dr. Ziad aming Rais. I'm the pinaka-head chairman ng critical care ng ICU ng Dubai Health, si Dr. Ziad Al Rais. Ayan, big shoutout sa kanya kasi alam mo yun, tawag dito, mag-share na lang din ako, no? So, syempre head namin siya yung head doctor namin. And in fairness naman to him, talagang he give his best effort and support para sa aming mga RT. Wait, teka lang kasi ang ingay ng anak ko. And disclaimer lang uli, kasi syempre maraming mag-comment na, alam mo yun, I know naman, I cannot please everybody, even colleague ko pa yun or matagal ko yun ng friends. Alam mo yun, syempre, alam mo, kasi hindi lang naman sa mga supervisor, sa mga nakakataas senior o TL natin, lagi yung merong, sa normal staff, lagi yung may hate and love relationship. But at the end of the day, guys, sinasabi ko sa inyo, honest to guys walang sugarcoat to. At the end of the day, is talagang, alam mo yun, maganda pa rin makita na ngumigiti kayo sa isa't isa, masaya ko. Siguro, dala na lang din ng stress sa trabaho, kaya may mga times talaga, lalo na sa hospital, na nagiging normal minsan yung nakapagbitaw ka ng salitang di maganda, medyo nakaka-hurt ka ng ibang feelings ng tao. Some people, iba ang mga way nila para mag-apologize. Yung iba hindi talaga magkasabi ng, sorry, I didn't mean it, or I'm sorry, my fault, kaya mali ko yun, kaya yung iba, pinapakita nila sa gesture, sa ibang way nila pinapakita. And I do understand, and na-observe ko talaga yun. Kasi lahat naman kami nakaka-experience na to. And I know na kayo din nanonood, lalo kung sa hospital kayo nag-work, na-experience nyo din, or naiintindihan nyo kung saan ako nagkagaling. Something like that. So let's go. Doon din natin. Of the critical care department, and I would like to take a moment to recognize the invaluable role of our respiratory therapists in ensuring the highest quality of care for our patients. Okay, so nakita nyo sa video, guys, kami mga RT, kasama kami sa pag-rounds. Siyempre, yung every morning rounds with the patient, kasi doon namin dinidiscuss, tinatakel kung anong plan sa patient, kung ano na bang update sa patient, something like that. So, sa mga gusto mong RT or mga RT or curious, so ginagawa namin trabaho dito sa Dubai, ito po yung mga konting tawag dito, pasilip na mga trabaho na ginagawa namin dito. Our respiratory therapists provide essential skills and knowledge and compassion. Proud. Ano mo yung seeing this video na very realistic talaga na? Please join me and join us in recognizing them in their Awareness Week for their commitment to excellence. Thank you so much and welcome everyone. Nami-blur ko talaga kung saan ako nag-work. Ay, bumalik pa kayo pa helicopter. Too much information. Ay, shout out to Vincent. Empty ball takes the rain. Diba? Ano kaya? Galing ang mga actors. Alam mo, cut ko lang saglit lang. Alam mo, kaya ako siguro nagiging emotional sa panonood ng video nito and sobra ko siya na-appreciate. Kasi sa totoo lang guys, yung iba siguro we handle it so really, really well. English yun. Na-handle lang siguro namin ng sobra yung time namin as an RT. Kasi feeling ng iba, some people think na we're not doing anything, parang paikot-ikot lang kami, parang we can have our break anytime, but they don't know na hindi kami nakakapag-break on time. Lalo na kapag busy kami. May mga time talaga nakaka-break kami na on time. Why? Why kami nag-break na on time and early? Unang reason yan guys, pag hindi pa namin ginarab yung time na hindi na kami makakain, ang next na kain na namin yan, I mind you guys, totoo to, 3 o'clock na lang hapon, doon na kami mag-breakfast, doon na kami mag-lunch, at parang dinner na din namin yun. Ganon guys, hindi katulad ng mga nurses or ibang mga Dubai healthcare na mga department. Sorry kung minto para sa mga nurses, pero kasi as I can see sa mga nurses, kapag break nila. May 1 hour break sila na hindi sila ini-istorbo kahit mag-crash ko lang pasyente or mabisi. Pwede silang tanungin at times na mag-update lang, pero hindi sila tatayo sa kinaupuan nila para puntahan yung pasyente nila kasi on break sila. Pero kami guys, hindi pwede yun. Kahit naka-break kami, kahit yung panganga ka na, susubo ka na lang,
kailangan pa may tawag ka, kailangan mo puntahan. At ikaw ang dapat pumunta, hindi yung iba na ka-reliever mo. Magiging thankful ka na lang kung pupuntahan ng ka-reliever mo. Pero most of the time talaga, kami din naman kasi nahihiya na sila pa yung pupunta. Sinasabi talaga namin na kapag may tawag or something, tawagan lang kami, malapit lang kami, nandiyan lang kami sa pantry. Kami talaga ang magre-response. Take my past and take my sins. Like an empty sail takes the Di ba? Parang, ewan ko, na ano talaga ako. Naman naiiyak ako, wala naalala ko yung COVID. Talaga ako, promise. Ba't ako naiiyak? Ba't ako emotional? Alam mo kasi parang, nung COVID, sobrang hirap talaga namin. As in, sobrang hirap na, my God, di ko naasahan talaga maiyak ako. Alam mo, kung anong pinapanood ko ito, naiyak talaga ako. Kasi parang, alam mo yon, noong mga time na yon, sobrang, siguro may mga naka-appreciate sa amin or something. Pero ngayon kasi nakalimutan na siya. Alam mo yung parang, nakalimutan na kung ano ba kami noong mga time ng COVID. Siguro hindi naman 100% lahat nakalimot. Somehow, na-feel namin na nabaliwala kami talaga nung COVID. Kasi parang, hindi namin nag-get yung deserve na dapat meron kami. Hindi lang naman about sa pera to or something or anything. I don't know. Pero hindi lang naman kasi ako nakaka-feel nito. So, sabihin na naman ng iba, dinadamay ko yung iba na hindi lang ako nakaka-feel. Pero true kasi. Sila pag-uusapan namin yun eh. Pero, well, ayun nga. Meron naman tayong nasa taas. May Diyos naman tayo nakakita ng mga ginawa natin. And kung ano yung deserve natin. Nakakaiyak lang talaga kasi parang, alam mo yun, yung mga panahon ng COVID, o frontliner, lahat ng mga tao nandyan, blah, 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 ayan, ganyan. Puro promise na wala naman nangyari doon sa promise nila. Hanggang promise na lang talaga sila. Ayun lang. Sorry naman kung naiyak ako. Masyado lang ako nadala ng aking emotion. Pasensya na. Alam mo yun, tingin nyo kasi sa amin palakad-lakad lang talaga minsan. Pero, grabe. Ay. Diba? Ang galing ng mga kulikong angel din, mga tatandaan. Diba? At ang ganda ng hospital namin. I mean, nakaka-proud. Proud ako sa mga kasamahan ko, mga RT, doctor, and of course sa mga nurses na kasama din namin talaga. And may times talaga guys na hindi kami nakakaupo. Kahit pag inom ng tubig, ako naranasan ko yung ihi na ako, di ako makaihi. Yung iba nga sa amin, anong-ano pa hindi talaga magawa. Kasi, alam mo, kailangan mo i-push kung may transport ka, nandun na yung messenger, nandun, hindi mo pwedeng i-cancel na, ay wait, teka lang. Ano, masama pakiramdam, naiihi ako, toilet ako. Ay, hindi pwede, girl. Assalamualaikum. Ito na yung aming Good morning, boss. everybody. Sir Yasser. Alam mo to si Sir Yasser, isa to sa ano. Talaga inamin, ano. Isa siya sa meron kaming love and hate relationship. Pero ngayon, mga recent months or this year ba, siguro naman hid na siya sa akin. Hindi naman sa naman hid. Siguro nagawa ko naman yung part ko to prove him na, alam mo yun, hindi naman ako yung ina-expect niya ng arty na wara-wara lang dyan. Wara-wara. Hindi, babait si Sir Yasser. May mga times lang din na madali siyang mag-react or magbitaw din ng salita kapag lalo na sobrang concern niya kasi sa department. So I do understand that. Pero minsan talaga nakakasama na loob. Kaya alam niya yan. Alam niya yan na hindi ako talaga marunong makipagplastika. Sinasabi ko sa kanya, minsan nasasabi ko talaga sa kanya, nasasagot ba ang tawag doon? Basta nasasabi ko sa kanya. Ako kasi, sabi nga ni Sir Yasser kay Gio, kay Boss Gio, yung senior RT namin, hindi daw ako si Melissa kung hindi ako ganon. Kasi once na inis ako sa kanya, sumasagot talaga ako. Pinagalaban ko talaga yung gusto kong sabihin at lalo na kung alam ko na tama ako. Hindi ako tulad ng iba, which is sinabi ko din sa kanya na anong gusto mo, gumaya ako sa iba na ngitian kita sa harap, papakisamahan kita, pero sa likod, busit na busit ako sa'yo. At sa'yo, sinasabi ko na yung gigil ko. Lalo na pag sinisita niya ako. Ganon. Tapos nag-reason out din naman ako. Misa kahit fault ko, nilalaban ko pa rin. pero pag syempre, pag in-insist niya, alam ko naman na mali ako. Tahimik na lang din ako. Mga white lies pa minsan. Pero alam mo yun, alam ko na intindihan niya na ako ngayon. To take this opportunity to thank the great support we are getting from Dubai Health and the practicing the professional respiratory care services all over Dubai. The demand is getting quite high these days,
And as you can notice, alhamdulillah, now we are providing the services inside the hospital and also outside the hospital. And this is our goal actually in the future, inshallah. All patients within Dubai city, they will get the benefits of respiratory care services. Either they are inpatient or they are outside, inshallah, at their homes. We are doing our best with the support of Dubai Health Administration to provide that services. Thank you, Diba? Di everybody. mo kaya yung message niya. Max. Actor. Press na motion. Ay, ito na This si Boss October, we Gio. are Alam mo to si Boss celebrating Gio. respiratory- Nakaka-proud lang talaga na makita na naandyan na siya sa nasa pedestal na siya ng ganyan. Kasi dati, di ba, kasama lang din namin siya sa floors, RT din siya. Senior RT ko siya. RT lang din siya nasa ICU, na kasama namin. Alam mo yun, parang, although senior ko siya, syempre may respeto kami sa kanya kasi senior namin siya. Pero hindi mo talaga lubos akalain na naandyan na siya. Isa na sa kasama namin. Kasamahan siya ni Sir Yasser. So, siya yung namin, Pilipino na dun sa loob ng namin, department namin. Nakakatuwa lang na, syempre, alam mo yung Pinoy, dapat maging proud tayo dyan. So, ganun din. May mga times din na, alam mo yun, hindi ako nag-agree sa sinasabi niya, ganun din siya sa akin. Alam mo yun, lang naman yan, it's a matter of, listening. Pagpapakinggan yung isa't isa at dadaanan nyo sa maayos na usapan, magkakaintindihan kayo. Papasaan pa, magkakaintindihan kayo. Alam niyo, okay lang yun na mainis ka, sabihin mo yung galit mo, pero at the end of the day, ang mahalaga, dapat nagkaintindihan kayo. Ganon. Great care, ma'am. This is the time to honor the respiratory therapists who standing frontline of respiratory care. They are the one helping patient to breathe on their critical moments. O, diba? This month Hindi, patuloy natin sinasabi niya, diba hindi mo kaya? Assistant talaga siya ni Dr. Syed kapag nagka-tracheostomy kami. One time pa narinig ko, sinabi ni Dr. Syed na only Gio lang daw yung makakasama niya sa paggagawa ng trach. Diba? Di mo kaya. is not only recognizing their dedication, but it's also time to raise an awareness regarding respiratory and lung health. Breathing is life, and respiratory therapists ensure every breath counts. Let us take the opportunity to thank them for their skill, compassion, and commitment. Together, let's continue to advocate respiratory health because every breath truly matters. Ay, Needed RT in favorite room nurse ko to 9 si Wilma. urgently. Take her heart and take her hand. An ocean takes the dirty sand. Here, take my mind and take my pain. Empty bottle takes the rain. Diba? Pinakita lahat dito. Di ba nakikita nyo guys na naka-t-shirt kami na black? Yun yung last year na awareness day. They may not always be seen, but they are always there, behind every breath. Hindi mo kaya may paghinga. Si Lilian yun. Diba? Ang galing. Congratulations talaga. Congratulations kay Sapban talaga na nagtsagang i-edit na maayos at bongga ang aming video na ito. So, ayun lang guys. So, sana nagustuhan nyo sa mga gustong mag-RT dyan. So, sobrang mapaproud. Mahalin nyo lang yung trabaho nyo as in, kapag minahal nyo yung trabaho ninyo, mafe-feel ninyo na hindi kayo napapagod. Sobrang, tawag dito, sobrang proud kayo na kahit, alam mo yun, kahit anong mangyari, RT kayo. Ganun. So, ayan guys, maraming salamat ulit sa panonood ninyo and mag-out na tayo dahil dito ni anak ko sa akin ay naghihintay na. Maraming salamat sa panonood at sa mga gustong mag-RT, message nyo na ako sa aking blue app. Ayan na, andito. Sa mga may question, ganyan. And sana nagustuhan niyo yung vlog na to. Shoutout sa mga samahan ko sa work. Maraming salamat sa panonood and sana mag-subscribe ka na din. Thanks for watching. See you on my next one. Bye-bye. Nathan, say bye-bye. Bye-bye. Say bye.